Hello guys! Muli po ang aking pagbati ng magandang araw, magandang gabi mga kakanto. Saan man dako ng mundo kayo naroroon ngayon, kumusta po kayo? Sa pagpapatuloy ng aking vlog, featuring our long ride sa Camarines Norte, Bicol Region, kasama ang mga lead riders. Nabanggit sa unang video upload ko na nakarating kami sa bayan ng Paracali na safe and sound after ng approximately 12 hours of riding our motorcycles. Ito po ay buhat sa bayan ng Indang, Cavite, kung saan kami ay naghintayan. Sakto pagdating namin sa Paracali, nananghalian muna kami at nagpahinga. After 4 na oras na pahinga, ay gumala na kami sa bayanan Jose Panganiban. Nasang-ayon sa mga taga roon, ay ito raw ang baluarte ng political dynasty ng mga Padilla. Sinamantala ng mga lead writers ang ganda ng tanawin sa tabing dagat. Open naman sa public ang kanilang viewing deck upang kumuha ng mga pictures. Habang dahan-dahang kumakagat ang dilim, ay lumipat kami sa katapat na parke na tinatawag na Fountain Park at Jose Panganiban. Pagkatapos makakota sa mga pictures, ay bumalik na kami sa Paracali upang maghapunan at tumagay na din bago matulog. Kinabukasan ay maaga kaming lumarga upang gumala na naman. Hindi namin pinalampas puntahan ang munisipyo. At syempre nagpa-picture din kami sa makasaysayang simbahan ng Paracali na kilala sa tawag na Parokya de Nuestra Señora de Candelaria. Ito daw ang pinakauna at pinakamatandang simbahan sa lalawigan ng Camarines Norte. Dumaan din kami saglit sa viewing deck sa gilid ng dagat.
Then tumulak na kami patungo sa beach ng Gumaos. Picture lang din ang aming ginawa dahil marami pa daw lugar ang kailangan naming puntahan. Nakakabusog sa mga mata ang beach ng ELM Pabirik Resort. Sunod namin pinuntahan ang 127 steps viewing deck na tinatawag na Turayog View Deck. Ang ibig sabihin sa Tagalog ay sa tuktok ng bundok. Pagkatapos makakota na naman sa mga pictures, ay bumaba kami ng bundok para makarating sa bayan ng Jose Panganiban at doon kami kumain ng altanghap o almusal at tanghalian. Then umarangkada na kami patungong Daet upang makita ang makasaysayang kauna-unahang monumento ni Rizal. Then sumibat na kami patungong San Vicente. Target sana naming maligo sa Manana Falls, pero di na kami nakarating doon dahil sira-sira na pala ang mga daanan at malayo pa ang lalakarin. Isa pa ay natakot na kami dahil may 137 step pa daw na hagdanan pababa ng falls. Dahil masidhi talaga ang hangaring maligo. Ayan, kahit hindi falls, masarap pa ding maligo sa ilog. Malinis naman at napakalamig ng umaagos na tubig. Nawala lahat ng aming pagod, pati sakit ng katawan.
Ang tawag nga pala sa ilog na yan ay Paradiso sa Iraya. Dahil satisfied na ang mga lady riders sa paligo sa ilog, kaya umuwi na kami sa Paracali home base. Kinabukasan naman, ang target namin ay makita ang minahan ng ginto. Pero malayo pala ang lalakarin patungo sa bundok ng minahan. Kaya sa gilingan na lang kami nagkasya. Ito ang pinakahuling proseso para maihiwalay ang ginto mula sa bato at kasamang minerals tulad ng copper at silver. Sa ngayon daw ay di na pinapayagan ng LGU ng Paracali ang mga large scale mining. Kaya sarado na ang mga malalaking mining company doon. Ito ay upang mabigyan ng prioridad ang mga small scale mining na mamamayan ng bayan ng Paracali. Hindi malilimutang experience ang ganitong pagmimina ng ginto. Mula sa paghuhukay ng mga bato, pagkuligta nito at pagdala sa gilingan at paghiwa-hiwalay sa kasamang minerals hanggang makuha ang nasa 4 to 5 grams lamang na ginto. Shout out! Mega loud shout out sa mga minero ng Paracali. Special thanks kay Kuya Arman sa pagpapahintulot sa amin na makita ang kanilang pagmimina. Kung magkakaroon kami ng isa pang chance na makabalik dito sa bayan ng Paracali, ay gusto naming paunlakan ang paanyaya sa amin na ma-experience ang pagmimina ng ginto mula sa umpisa hanggang sa kahuli-hulihang proseso nito. Mga kakanto, bagamat niyog din ang pangunahing agricultural products dito, ay ang pagmimina naman ng ginto ang kanilang pangunahing industriya. Na sa ngayon ay protektado na ng LGU ang maliliit nilang minero kontra sa mga big mining companies. Hanggang dito ko na muna po puputulin ang kwento ng Gintong Paracali. Sana po ay nag-enjoy kayo sa panonood. At bago ako magtapos ay muli ko po kayong inaanyayahan na mag-online shopping sa aking affiliate TikTok store na makikita ang link sa video description sa ibaba. Maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik sa Kanto Tejero channel. And we'll see you on my next vlog.